Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagkansela ng COMELEC sa Certificate of Candidacy ni Joey Oy na nakalaban ni Representative Benny Abante sa pagka-congressman sa 6th District ng Manila. Ang decision ng Commission on Elections na nagdideklara kay Abante bilang duly elected representative ng 6th District ng Manila sa 2025 midterm elections ay isang tagumpay para sa rule of law. Yan ang sinabi ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ito ay isang tagumpay hindi lamang para sa akin at sa mga botante ng ika-6 na distrito ng Manila kundi para sa Constitution at sa rule of law. Yan ang pahayag ni Abante na inaasahan niyang babalik muli bilang representative ng 6th District ng Manila. Ngunit, masyadong maaga ata ang pag-celebrate ni Benny Abante dahil may bagong ruling ng Supreme Court ukol sa second placer role. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ang celebration ni Benny Abante na siya muli ang magiging representative ng Manila 6th District ay malamang na maudlot o hindi matutupad, hindi siya makakaupo. Bakit? Ito ay dahil ang Korte Suprema ay nagpasya na walang legal na batayan para iproklama ang pangalawang pwesto sa halalan kapag ang nanalong local elective official ay disqualified o hindi karapat-dapat. Sa isang desisyon noong April 22, 2025 sa kasong Mangundadato versus COMELEC na isinulat ni Associate Justice Samuel Gairlan, sinabi ng Supreme Court en banc na anuman ang uri ng mga paglilitis kung disqualification, denial o pagkansela ng Certificate of Candidacy o kuwaranto, ang second placer ay hindi maaring iproklama bilang nagwagi kapalit ng na-disqualify na kandidato na sa unang pwesto. Ang second placer rule ay sumisira sa pagpili ng mga tao sa bawat halalan at kasuklam-suklam sa constitutional right o karapatan ng mga tao sa pagbuboto. Hindi maaring ipataw ng korte sa mga botante na tanggapin bilang kanilang kinatawan ang kandidatong hindi nila pinili sa mga halalan. Pahayag ng ating Supreme Court. Sa muling pag-revisit sa tuntunin sa ikalawang pwesto o second place role na nagbigay daan sa ikalawang nakakuha ng pinakamataas na boto na iproklama kapag na-disqualify ang nanalo, binanggit ng Supreme Court na ang Republic Act 6646 o ang Electoral Reforms Law of 1987 ay sumasaklaw sa dalawang sitwasyon. Ang unang sitwasyon ay kapag ang disqualified na kandidato ay naging final bago ang halalan. At ang pangalawa naman na sitwasyon kapag ang disqualification ay naging final pagkatapos ng halalan. Sa ilalim ng unang sitwasyon, ang disqualified na kandidato ay hindi maaaring iboto at ang mga votes para sa kandidato ay itunuturing na stray votes, ligaw na vote. Kasi disqualified na siya, final na yung kanyang disqualification bago pa ang halalan. At ang pangalawang situation, ang mga proceedings o paglilitis tungkol sa disqualification petition ay magpapatuloy kahit na matapos ang halalan at matapos ang proclamation ng nanalo at ang kandidato ay maaring iboto. Sinabi ng Supreme Court na ang kaso ni Mangundadato ay isang opportune time, angkop na oras para bisitahin ang second place role. At nagpasya ng Supreme Court na walang batayan sa batas
at hindi naaayon sa pinakadiwa ng Republikanismo ayon kay Associate Justice Benjamin Kagiwa. Dahil sa bagong ruling na ito, naudlot ang selebrasyon ni Benny Abante. Hindi siya pwedeng uupo bilang congressman. Ayon sa ruling ng Korte Suprema, ang second placer ay hindi maaring iproklama bilang nagwagi kapalit ng na-disqualify na kandidato na nasa unang pwesto. Hindi maaring ipataw ng korte sa mga botante na tanggapin bilang kanilang kinatawan ang kandidatong hindi nila pinili sa mga halalan. Kaya hindi pwedeng ipataw sa mga taga 6th District ng Manila na tanggapin nila si Benny Abante bilang kanilang congressman kung hindi naman siya ang pinili sa eleksyon. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel, ito naman ang sinabi ni Abante nang siya ay idineklarang panalo dahil sa pagkansila ng candidacy ni Joey Oy. Very, very happy about that. Para bang nabunutan ako ng tinik at pangalawa, that I was actually, vindicated. Vindicated? Kayo po ba ang nag-file ng disqualification case against Joey Uy? Yes, I did. Upon learning that he is actually a naturalized citizen. Paano niyo po na-discover yun? That back then, si Joey Uy, according to at least the decision of this division, was only a naturalized citizen, and at the time that he was born, his parents were Chinese nationals. Well, someone called me up, but I have not talked for a long time, and told me about it. So I began to really study it and investigate, actually. And how were you able to gather the documents or proof about Joey Uy's citizenship? Well, I got a lawyer, and they were the ones that actually looked for the evidence, and lo and behold, talaga namang nakita na he is a naturalized citizen. Mm-hmm. And Kong Benny, konsehal na po si Joey Uy since 2022 from so there was a prior submission of requirements. Bakit hindi po nasilip dati pa na meron palang issue with respect to his citizenship? Well, number one, wala naman akong hinagap na he is actually naturalized. No, kasama namin siya when he ran for councilor, and I was the one. Isa ko sa mga tumulong sa kanya para manalo siya. So nakita din namin na pag local election hindi kinakailangan na natural born, pero pag ikaw ay running for Congress, which is actually a national position, kinakailangan na po yung natural born citizen ka. Mm-hmm. Yes, and since this is a decision of a division, meron pa pong remedy si Joey Uy to file a motion for reconsideration with the COMELEC en banc. Are you anticipating that you might still encounter issues in terms of winning this case? Should it go to the COMELEC en banc and then eventually, potentially in the Supreme Court? Hopefully not. The fact that na-establish naman na talagang he is naturalized. So when it comes to disqualification, talagang he is disqualified. Now, of course, hindi ko alam ang maaaring mangyari. Hopefully that the en banc would be supporting the second division on their decision. May binanggit po kayo noong last interview nyo dito sa At the Forefront that you will still be around. Ito po bang disqualification issue yung tinutukoy mo at that time when you said that you'll still be around? In a way, yes. Isa rin yun sa mga tinatawag nating basis kung ba't ko nasabi yun. Ano po yung message ninyo sa mga supporters mo? We understand that you won in the 6th District. Malapit na malapit po yung votes between you and Joey Uy. Yeah, ako nagpapasalamat sa aking constituency na naniniwala pa rin sa akin. No? Of course, in that fight in the election, lumamang siya sa akin ng more than 1,000 lang. So, hindi naman ako
yung bang nagkulang dyan. And I still believe that the 6th District of Manila still want me to be their congressman. So I'm very thankful to my constituency, especially those that actually supported me. Si Benny Abante. Binigyan naman ng komento ni Attorney Harry Roque ang naudlot na pag-upo ni Benny Abante dahil sa bagong ruling ng Supreme Court. Para sa mga detalye, panoorin ang buong video. Well, ngayon po pag-usapan po natin asaso nitong si Benny Abante, si Boy Dila, di ba? Well, delat, hindi ka pa rin makakaupo. Abayang mong akala niya, siya ay makakaupo na bilang kongresista, miski siya ay natalo nitong si Joey Uy. Kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang Boy Dilang ginagawa sa Kongreso, kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikim po siya na hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang COMELEC. Kinuntsaba ang COMELEC at sinabi na hindi raw natural born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po, kung hindi ko nagkakamera, 1973 Constitution, no? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sapat na po yan para isang Filipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, syempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka po, bakit po ang second, yung parang second, anong tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang Certificate of Proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay, ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not married or hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklama si Uy, saka siya i-disqualify. Now, syempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Kasi nga, napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya matinding kaalyado na administrasyon, syempre, napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni ni Joey Uy na siya, ang nanay niya ay natural born Filipino, talagang wala pong kaduda-duda. Simple lang po yan. Sa mga abogado, alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. So nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong 12 naiiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada 3 taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklema ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng kongreso, dahil ang pinaka-importanteng gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ibig sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siyang madideklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, maproklema yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang mga kandidato para sa kongresista, nagkaroon ng ganitong kontrobersiya pagdating kay Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na proklama na, at hindi pa nag-a-assume ng opisina, meron pa talagang jurisdiction ng COMELEC, no? Pero, ang COMELEC dapat magdesisyon pagdating sa issue ng citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag ng co-waranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto yan. Kasi kung yan po ay yung nauna ng
aksyon para ideklarang null and void yung kanyang certificate of candidacy, yan po ay sakop na ng pre-proclamation controversy. No? Importante na kapag naproklima na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng quo warranto. So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng quo warranto petition, pero sa tingin ko po hindi kasi napakabilis namang decision yan. Wala pang isang buwan ang election natin, meron silang decision sa quo warranto. So sa tingin ko, ito ay pa rin sa pre-proclamation controversy na dapat hindi na-entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boy Dila ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Well, Boy Dila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon ang Korte Suprema. Ito po yung Mangundadatso versus COMELEC. Na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, full stop. Hindi po pwede na siya ay mapoproklima kung madidisqualify yung naproklima. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So ito pong decision nito ay ito po ngayon ang applicable kay Boy Dila. Bagamat nagdidiwa na si Boy Dila na akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa Huwad Committee, hindi, Boy Dila. Buti nga, belat. Hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason matapos magproklima hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan kung maghalal na naman ang taong bayan ng bagong kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa M-Bank kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa dong non-lawyer, no? Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong decision nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo miski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number 2, hindi uupo. Alam niyo po, kahit saan yung tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating Kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na siya ang manalo kasi hindi ako mapaniwala na on its own yung COMELEC ang nag-disqualify kay Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Pero yun nga kung ako naman sinuka na ako ng aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman nun, gahaman talaga sa kapangyarihan. May pagkakapal. Pero yun nga po, no, sinuka na siya at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag dyan, karma. Karma dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon. Ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga kalaban sa politika. Karma talaga yan. Lalong-lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya'y anak na isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa Kongreso, yan ba'y gawain ng Kristiyano? Kapwa Kristiyano pa naman kita. Ano ba yan? Ewan ko ba sa pagdadasal ko hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng
ng Kristiyano gaya mo kasi baka isipin ng maraming nanonood sa'yo na lahat ng Kristiyano gaya mo. At saka ano ba yung dila-dila mo pa? Hindi ko maintindihan, pahubad-ubad ka pa padila-dila, yan ba'y gawain ng isang ministro ng Panginoon? Kaya ka naman at hindi naman ako nagtataka na dahil dyan, bokya ka ngayon at ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat ikay nais na makaupo, hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos, magsanib puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya, pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. At ang gusto mong mangyari, higupin ng taong bayan, sinuka nila. Hindi po yan mangyayari. At salamat na lang. At nandyan ang desisyon ng Korte Suprema. Moral of the story, talaga pong may karma. Moral of the story, the golden rule. Moral of the story, gampanan ang katungkulan na may katapatan at merong sinseridad. Para sa ganun, mamahalin ka ng iyong mga constituents at ng taong bayan. Alam mo, hindi kita kinaiinggitan. Dami mo nga sigurong kita dahil sa iyong pagiging malapit sa kusina dyan sa Kongreso. Damo ka siguro yung mga proyekto na alam naman natin na nagiging dahilan para kumita ang mga nasa poder. Pero, hit ka naman. Paano ka nakakatulog sa gabi niyan? Paano ka babalik sa simbahan mo patapos na lang lahat ng ginawa mo sa Kongreso? Di ba ang Diyos ay pag-iibig? Wala kang pinakita kung hindi contempt nung ikaw ay nakaupo sa Kongreso. There is a God, and that God has punished you, Boy Dila. Hindi ka uupo sa 20th Congress. Hallelujah! Praise the Lord! Yan talaga ang sinasabing God made justice. Mga kaibigan, si Attorney Harry Roque. Meron ba kayong opinion o pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comments. Hanggang sa muli, please like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.